Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway mabuti po ang kalagayan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Renren ng JJ Bukatansa. Ako po ay naatasan na magpatotoo kung paano po binago ng Lord ang buhay ko bilang isang kabataan. Ako po ay nagmula sa isang maliit na pamilya. Ang nanay ko po ay isang OFW. Ang tatay ko naman po ay isang pintor. Noong ako po ay bata pa, madalas po akong tuksoyin ng mga kalaro ko dahil sa maliit at hindi po maganda yung kulay ng balat ko. Minsan po, dumating yung time na umuwi po ako ng bahay na umiiyak. Umiiyak po ako hindi dahil sa nasugatan ako. Umiiyak po ako dahil nung time po na yun, sobra na po akong nabubuli ng mga kalaro ko. Noon po, hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko. Pakiramdam ko po mahina ako. Pakiramdam ko po hindi ako bilong sa kanila. Pero nung panahon din po na yun, doon din po ako biglang nagbago. Dahil habang ako po ay umiiyak na pumasok ng bahay namin, nakita po agad ako ng papa ko at agad niya din pong tinanong kung anong dahilan ng pag-iyak ko. At syempre po, bilang isang bata, bilang isang anak, sinabi ko po sa tatay ko yung nagdahilan. Nung una po, akala ko, pagsasabihan niya po yung mga kalaro ko nung time na yon. Dahil kita ko po sa mukha ng papa ko yung inis. Pero, hindi ko po inaasahan na imbis na yung mga kalaro ko yung mapagsabihan, ay ako po yung napagalitan niya nung panahon na yon. Sinabi niya po sa akin na kung uuwi ako ng bahay na umiiyak dahil sa ganong bagay, hindi daw po ako matutulog sa loob ng bahay namin. Sa labas niya daw po ako patutulugin. Sinabi niya din po sa akin nung panahon na yun na kung hindi ako gaganti sa mga kaaway ko, kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, kung hindi ako lalaban, mas mabuti pang siya na lang ang bumugbog sa akin kaysa iba ang gumawa nito. Kaya naman, sa takot ko po sa tatay ko, tinatako po yun sa isip ko. Hindi ko po alam pero napakalaking impact po ng mga salitang sinabi sa akin ng papa ko nung panahon na yun. Kaya naman, habang ako po ay lumalaki, sa tuwing binubuli po ako, hindi po ako pumapayag na hindi ako nakakaganti. Pinipilit ko pong ipagtanggol ang sarili ko, pinipilit ko pong lumaban sa kahit sino dahil natatakot po ako sa pwedeng gawin ng papa ko sa akin. Hanggang sa dumating na po yung panahon na lagi na po akong napapaaway sa mga kapwa ko kabataan. Naging violente na po akong bata dahil lang po sa sinabi sa akin ng papa ko. At dahil din po sa ganong bagay, mas dumami po yung mga kaibigan ko na nagtulak din po sa akin kung paano po ako magbibisyo. Dahil sa edad po na 12 years old, doon ko po unang natikman ang sigarilyo at hindi po nagtagal ay nasundan na po ito ng pag-iinom ng alak. Sa murang edad, nagawa ko po yun. Nagawa ko pong tikman yung madalas inumin ng tatay ko at ginawa ko po yun ng lihim sa kanila. Dahil alam ko naman pong hindi sila papayag dahil sa edad ko. Dumating din po yung time na naging varsity player po ako ng school namin. Naging manlalaro po ako ng basketball ng paaralang pinapasukan ko. Nung time po na yun, masayang-masaya po ako. Dahil kahit papaano nakita ko pong proud sa akin yung papa ko. Nung time po na yun, sinabi ko sa sarili ko na ifo-focus ko yung paglalaro nun. Ifo-focus ko yung paglalaro ng basketball. Hindi po ako babarkada. Iiwas po ako sa sigarilyo, sa alak, sa bisyo. Aalagaan ko po yung sarili ko. Kasi ang sarap po sa pakiramdam na makita kong proud sa akin yung magulang ko. Lalong-lalo na po si Papa. Kaya para po sa akin, isa yan sa pinakamasaya na naging panahon ng buhay ko, na naging varsity player ako kasi doon ko po nakita na sobra po akong naipagmalaki ng papa ko. Sobra po ako naipagmalaki ng mga magulang ko. Pero habang lumilipas po
yung mga araw, buwan, taon, hindi ko po inaasahan na sa hindi sinasadyang pangyayari, nahuli ko po yung papa ko na nambababae. Hindi ko po alam yung gagawin ko nung time na yun. Galit lang po yung nararamdaman ko sa papa ko nung nahuli ko po siyang may ibang karelasyon. Pero kahit ganon, mas pinili ko pa din siyang pagtakpan. Mas pinili ko pa din na hindi siya sabihin sa kahit sino. Hindi ko po siya sinabi sa mismong nanay ko. Tinago ko po siya. Sinarili ko po yung bigat na nararamdaman ko. Kaya naman, dahil din po sa ganung bagay, sa nakita ko, unti-unti po akong binalik ng kaaway sa dati kong pagkatao. Dahil po sa bigat ng nararamdaman ko, halos hindi na po ako umuwi ng bahay para lang malimutan ko yung sakit na nararamdaman ko. Pero hindi po ito nangyari. Hindi po siya naging sapat para matakasan ko yung problema ko sa pamilya ko, matakasan ko yung problema ko sa loob ng bahay namin. Dahil sa tuwing uuwi po ako at makikita ko yung papa ko, grabing galit po yung nararamdaman ko. Minsan po, pag magtatabi kami ng pagtulog, magtatabi kami sa higaan, ilang beses ko na pong tinangka na gawin siya ng masama, pero hindi ko po kayang gawin. Dahil lagi po pumapasok sa isip ko na bali-balik ta rin man ang mundo, tatay ko pa rin siya. Hindi ko siya pwedeng saktan, hindi ko siya pwedeng bastusin. Kaya nung time na yun, dala-dala ko po siya nang ako lang ang nakakaalam. Hanggang isang araw, sa hindi po inaasahang pagkakataon, bigla po akong niyaya ng isa sa mga kaibigan ko. Noong una po, sinama niya ako para lang magtabas ng damo. At syempre po bilang isang kaibigan, sumama po ako. Pero ang hindi ko po alam, lalo na po pala nila na i-share sa akin ang kaligtasan mula sa Panginoon. Nung una po, nagdadalawang isip ako. Pero nung sinubukan ko pong pakinggan yung gospel, hindi ko po alam, pero nung panahon po na yun, kinikilabutan po ako. Kasi yung pangalang Jesus, matagal ko na po siyang alam. Kasi madalas ko na po siyang naririnig na nababanggit ng mga tao sa paligid ko. Lalo na po yung mga tao sa loob ng simbahan. Lalo na po yung mga tao na nananalangin kapag kami pinagdadaan ng problema. Laging yung pangalan niya binibigkas. Pero nung time po na yun, dun ko nalaman na si Jesus ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila, para sa atin. At nalaman ko din po na ang Panginoong Yesus ay bunga ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha. Dahil sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung panahon po na yun, nag-decide po ako agad na tanggapin si Jesus at pagariin siya sa buhay ko bilang isang kabataan. At hindi naman po ako nagsisi dahil sa desisyon ko na yun. Hindi man po naging maayos yung family ko. Kahit natuluyan pong naghiwalay yung mga magulang ko, sa biyaya po ng Lord, nakapagpatuloy po ako. Ngayon po, patuloy po akong ginagamit ng Lord sa worship ministry at ganoon din po sa intercession. Ngayon po, mas okay kami ng family ko, lalo na po kami ng papa ko. Kahit na hindi ko po siya nakakasama sa bahay, hindi ko po siya nakakasama physically, lagi pa din po kami nakakapagkamustahan sa isa't isa.
At mas nagkaroon po ako ng pangarap para sa pamilya ko at para sa sarili ko bilang isang kabataan. Ganun po. Ganun po binago ng Lord ang buhay ko. Kaya ikaw na nakakakinig ng patotoo na to, kung nagde-desire ka din na magamit ng Lord ang buhay mo, kapatid, huwag kang mag-alinlangan. Sabay nating ialay ang buhay natin sa Panginoon dahil naniniwala ako na ito ang nakakalugod sa Kanya dahil sinabi sa salita niya sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa mga oras na ito, kapatid, hinihintay lang ng Lord yung mission mo. Gusto niyang sabihin sa iyo na siya lang ang tanging daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At gusto din sabihin sa iyo ng Panginoon, gusto niyang iparating sa iyo na mahal ka niya. Maganda ang plano niya sa iyo, kapatid. Kaya kung oo, ang decision mo, kung gusto mo talagang magpagamit sa Lord, inaanyayahan kita na sabayan ako sa panalangin ito. Tanggapin mo siya ng buong puso. Aminin mo na hindi mo kaya kung wala ang pagsama niya. Kaya sa panalangin ito, ay hayaan mo na buong puso mo itong masabi sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po ako sa oras na ito dahil nalaman ko na may maganda kang plano para sa akin. May maganda kang plano para sa buhay ko. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa aking kasalanan mula nung ako'y isilang hanggang sa ngayon, Panginoon. Lord, binubuksan ko po ang puso ko para papasukin ka, para paghariin ka, Panginoon. Dahil hindi ko po kaya nang wala ang pagsama mo, O Diyos. Panginoon, isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po ako para sa inyong kalooban. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagdating at sa muli mong pagbalik, Panginoon, ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, bago po ako magtapos, nais ko po na samahan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa oras na ito, Panginoon, dahil sa pamamagitan po ng pagsama ng Espiritu mo, O Diyos, ay nagawa kong ipatotoo ang buhay ko, Panginoon, kung paano mo ito binago, kung paano mo ito ginamit, kung paano mo ko iniligtas, Panginoon, mula sa kasalanan, Panginoon, papunta sa kamatayan, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, nagkaroon ng sigla ang buhay ko, Panginoon, Lord God. Nagkaroon ng pag-asa ang buhay ko. Kaya, Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon, dahil ang biyaya, dahil ang pag-ibig mo ay sapat para sa akin, O Diyos. Dalangin ko po ang mga nakapakinig ng patotoong ito, Panginoon, na patuloy niyo pong buksan ang kanilang puso at ang kanilang isip patungkol po sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo na mas maunawaan nila ang plano mo, mas maunawaan nila ang pag-ibig mo para sa kanila. Naniniwala po ako na malaki yung part nila dyan sa kaharian mo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa wagas na pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ko ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Matapos pa natin mapakinggan ang testimony ni Kuya Renren, tayo naman po ay dumako sa panalangin. Father God, marami pong salamat sa narinig naming magandang testimony na binahagi sa amin ni Kuya Renren. Lord, salamat na aming nasaksihan, nalaman, Panginoon, narinig mula sa Kanya kung paano mo siya binago, kung paano mo siya tinubos sa kanyang kasalanan, kung paano mo ni-restore yung family niya. Panginoon, dalangin po namin sa oras na to na kung paano ka naranasan ni Renren, dalangin namin, Panginoon, na ganun din ang maranasan ng bawat isa nakikinig sa broadcast na ito. Pero bago ang lahat, Panginoon, amin pong kinikilala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mo na siyang malayang kikilos, mangungusap at magpapahayag sa buhay ng bawat isang nakikinig ng broadcast na ito. Panginoon, dalangin po namin, Ama, that the same power, Lord, na nag-redeem, nag-restore, Lord, sa buhay ni Renren is the same power, Lord, na siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray, hindi lang sa buhay ng mga kabataan, maging sa mga bata, matatanda na nakikinig nito. Lord, I pray, Lord, patuloy mo ipahayag ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Kung paano mo binago ang buhay ni Renren, I pray, Lord, maranasan din nila ito, Panginoon. We pray, Lord, right now, ma-encounter nila si Jesus. I pray na, Lord, pati sila makalaya mula sa mga tanikala ng kasalanan, sa tanikala ng karamdaman sa buhay nila, tanikala ng kahirapan, Panginoon, in the name of Jesus, o anumang uri ng tanikala, Lord, na nagkakadena sa kanila upang hindi sila tuluyang makalaya. Lord, let every chains be broken down in the name of Jesus. Lord, let the redeeming power of Christ redeem, Lord, everyone in the name of Jesus. And right now, we also pray for restoration, Father God. Lord, restoration sa mga broken relationships. Restoration, Panginoon, sa mga bagay na ninakaw, winasak, at sinira ng dyablo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Either, Lord, ito man ay a relasyon sa pamilya, either, Lord God, ito man ay kabuhayan, Panginoon, either ito man ay kalusugan, Panginoon, o ano pa mang bagay na pilit na winasak, sinira, tinanakaw ng dyablo. Lord, in the name of Jesus, Lord, we declare restoration upon everything, Lord, na ginawa ng dyablo sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita in John 10:10, Lord, you have come so, Lord God, we may have life and have it to the full in the name of Jesus. Lord, I pray, Lord, we demand, Lord, recompensation. We demand, Lord God, yung doble pa sa nawala ang babalik sa amin sa pangalan ni Jesus. And Lord, I pray, restore every broken family right now in the name of Jesus. Restore every broken relationships in Jesus' name. Restore, Lord, yung mga kabuhayan na nawala in the name of Jesus. Restore those who needs, Lord God, healing when it comes sa help in the name of Jesus. Lord, we pray for healing right now also dun sa mga may karamdaman, Panginoon. Lord, doon sa mga inner wounds, Lord God, I pray for healing for those broken hearts, Panginoon, in the name of Jesus, that the healing flows upon them, even, Lord, dun sa mga taong nakakaranas ngayon ng depression, anxiety, panic attack, dulot, Lord, ng pandemic na ito, Panginoon, or extreme fear, Panginoon, or fear of the uncertainty, Lord God, every form, Panginoon, of this anxiety,
Lord God, that tormented or oppressing every mind, Lord God, every heart. Lord, in the name of Jesus, Lord, let the spirit of heaviness, Lord, befall upon them. I befall from them, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, I rebuke that spirit of heaviness na malaglag sa kanila, Panginoon, na mawala sa kanila in the name of Jesus. And I decree and declare, Lord, the spirit of peace, the spirit of calmness, Lord, na siyang mag-flow sa kanila, Panginoon. Let the oil from heaven, Lord God, ang siyang bumuhos sa kanila mula ulo hanggang kanilang talampakan, Panginoon. That the peace, that the calmness that comes from you, God, ang maranasan nila sa oras na to, Panginoon. And Lord, you restore every joy, Lord God, na siyang nawala at ninakaw ng diablo sa kanila. Restore that joy, restore that peace, Panginoon, in the name of Jesus. Increase every faith, Lord, uh, na shaken or nagkaroon ng doubt. Let those faith, Panginoon, arise again in the name of Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord, for restoring us, for redeeming us, Panginoon, and for healing us, God, in the name of Jesus. Tunay nga, Panginoon, that you are our good Father. And Lord, I even pray right now when it comes sa financial needs. Lord, I pray for those who are in need right now for financial breakthrough. Lord, I pray and declare blessing, Lord God, will come upon your people, upon your sons and daughters. Lord, I declare your word in Philippians 4:19 that you will sustain us, that you will provide our needs, Panginoon. And even, Lord, your word said, ask and it shall be given to you, seek and you will find, and knock and the door will open to you. Lord, we ask to you right now for every needs that we have sa aming pamilya, sa aming buhay, even in our church or in our ministries. God, Lord, we need provision. Lord, niniwala kami, ikaw ang tutugon dito dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinagkulang at hindi mo, Lord God, pinapahiya ang mga taong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, you said on your word, Lord God, humingi kami sa iyo, Panginoon. Lord, at kami yung tutuganin, Panginoon, ayon sa ayon sa kalooban mo, Panginoon Jesus. And Lord, we also pray for our nation, for the nation of the Philippines. Panginoon, dalangin namin na patuloy kang kumilos sa bansang ito. Lord, patuloy kaming naniniwala na anumang prophetic words ang binitawan sa bansang ito, Lord God, that this is a ship nation, this is a sending nation, Panginoon, that this is the breadbasket of Asia. Lord, we continue to believe, Lord, that this word will come to pass in the name of Jesus. Lord, mahal mo ang bansang Pilipinas. At naniniwala kami, you are working, Panginoon. You are still working behind the scenes, Panginoon. You are not done yet, Lord God. And Lord, we pray and declare that let the name of Jesus be lifted high in this nation, Panginoon. Lord, we declare that, Lord, maraming magpapatotoo kung paano mo sila pinagaling miraculously, Lord God. Lord, maraming magpapatotoo kung paano kanila naranasan, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. And Lord, let your name be glorified above all, Panginoon. And let everyone who hear this prayer, Lord, I release blessing. Lord, let your favor be upon them. Lord God, let your presence be upon them, Panginoon. Be with them, Father, in the name of Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.